may malawak na kaisipan, growth-minded. Hindi kasi pwede na, kung ito lang ang alam mo, ito lang dapat ang gagawin mo habang buhay. Paano ang progreso? Kailangan, kapag may bagong kaalaman, bagong papasok ng mga objectives, bagong papasok na pwede mong gawing proyekto, i-try mong incorporate yun at subukan mo itong implementan. Kasi nga, mamaya papasok yung ganun trait. May tapang, ito na yon, courage. Kapag broad-minded ka, nakita mo at sumubo ka ng isang battle, alam mo man o hindi na ito ay magiging effective, kailangan may courage o may tapang ka na i-pursue yung sinimulan mo na yun. Sa pamamagitan ng tapang na ito, hindi yung tapang na puro away o puro gulo na lang. Ibig sabihin, lakas ng loob na panindigan kung ano yung simulan mo, lakas ng loob na ipakita mo na kaya mong makipagsabayan sa mga tao. Diretso ang pananaw, straightforward. Ibig sabihin lang nito, kapag alam mong ang isang kasama mo ay nagkamali, kailangan hindi mo siya titingnan bilang kaibigan mo. Tingnan mo siya bilang tao na kailangan matuto sa pagkakamali niya. Marunong mag-isip ng alternatibong paraan. Halimbawa, nagkaroon ng isang proyekto. At itong proyekto na to, medyo makaharangan kasi nagkaroon ng calamity o disaster sa isang lugar. Kapag ang isang leader ay nagkakaroon ng ganitong trait na marunong mag-isip at may alternatibo siyang paraan, nagiging maagap siya, nagkakaroon siya ng mga diverting action na hindi man ito na-implementa, pero pwede tayong magpasok para mamipain natin yung deadline na ito na nakatulong pa rin tayo sa community. Next, attributes of a leader. Meron tayong sinasabi na standard bearers, developers, and integrators. Standard bearers, okay. Standard bearers, mga taong kumakatawan sa mga nagpapalakad ng isang chapter or community. Sila ang nagiging pundasyon ng isang chapter or community. Sila ang ethical framework o struktura ng isang samahan na nagsisilbing gabay para sa developers at integrators. Sila ang nagsisilbing magandang halimbawa para sa mga membro ng chapter or community. Standard bearers, sila yung sinasabi nating mga leader o potential na pwedeng maging leader. Sila yung mga set of officers. Developers, ang mga membrong ito ay ang mga taong tuloy-tuloy na pinapaunlad ang nasimulan ng samahan. Sila ang mga miyembro nagsasagawa o nag-iisip ng mga pwedeng maging proyekto para sa community or chapter. Sila ang mga miyembro na nagiging dahilan ng tuloy-tuloy na pag-unlad, bilang ng mga proyekto kundi pati na rin sa pakikisama at pakikitungo ng mga miyembro ng chapter o community. Ibig sabihin nito, ang developers, sila mismo yung mga members na nasa loob na, maaaring sila yung mga officers, o maaaring sila yung mga seniors na nasa loob, ang matagal na sila sa loob, or kahit sabihin natin mga mayor na pwede mag-participate para lalo pang ma-improve o ma-develop ang mga project or teams nila. Sila rin yung constantly nagbibigay ng dahilan para ang isang daan na to hindi matapos sa isang patla. Kailangan, sa pamamagitan ng developers, tuloy-tuloy ang reconstruction program para magkaroon ng progreso, para magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-angat ng isang samahan. Integrators, sila naman ang mga miyembro na nagpapasok ng mga bagong kaalaman para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng chapter o community. Sila din ang nagsisilbing daan upang makamit ang goals na itinalaga ng developers at standard bearers. Sila ang mga lehitimong miyembro ng isang samahan na naglalayong mag-ayos ng mga problema at gumawa ng solusyon upang tuloy-tuloy ang progreso ng isang samahan sa chapter or community. Integrators. Kapag may mga bagong kaalaman, kapag may mga bagong applications na kailangan na napag-usapan sa national, sa pamamagitan ng mga integrators, sila nagbababa ng mga informasyon para incorporate sa chapter or community para ma-apply dito kagad at ayusin kagad yung progreso. Bale, itong tatlong attributes of a leader na to, dahil dito sa tatlong posisyon na to, nagkakaroon tayo ng structure. Kumaga dahil sa structure na to, nagkakaroon ng tamang dissemination of information from the head going to its members. Next, leadership principles. Tactically and technically proficient. Kasi English na yung ginamit ko dito kasi there's no better way para i-express ito sa Tagalog. Pero pinilit ko pa rin i-express ang Tagalog. Ito yung isang prinsipyo ng pagiging magaling na leader na kung saan bilang pagiging magaling sa pakikisama at sa mga proyekto, ang ganitong prinsipyo ng isang leader ay kailangang magaling din pagdating sa mga makabagong pamamaraan ng pamamahala. Ibig sabihin lang nito, meron tayong dumating na presidente. May na-elect ng bagong president. Itong bagong presidente na to, hindi pwede mag-rely lang siya sa kung ano natutunan niya. Kung meron pa siyang kayang i-incorporate o idagdag para mas lalong gumanda ang isang chapter or community o isang samahan, kailangan itong bagong leader na to ay na-incorporate o na-isasama yun.
Know yourself and seek yourself improvement. Ibig sabihin lang nito, kailangan kilalanin mo muna ang sarili mo. Kailangan tingnan mo muna ang sarili mo kung ano ba yung kaya kong gawin sa hindi ko kayang gawin. Kapag nalaman mo na kung ano yung kaya mong gawin, ito yung magbibigay ng daan sa'yo para magkaroon ka ng lakas ng loob na i-pursue yung goals mo. Sa pagdating mo naman ng mga hindi mo kayang gawin, doon malalaman kung ano yung kahinaan mo at kung ano yung dapat mong gawin para yung kahinaan na to ay mapalitan ng kalakasan para hindi ka makadiscourage ng isang tao o members mo. Know your people and look out for their welfare. Okay. Know your people and look out for their welfare. Pamamagitan ng pagkilala mo sa kapasidad at kayang gawin ng mga miyembro mo, matututo kang ibalanse ang sarili mo. Pamamagitan din ng pagkilala sa mga tao sa paligid, malalaman mo ang kanilang mga kapasidad na maaaring makatulong ng malaki sa chapter or community. Ibig sabihin ng ito, hindi porque ikaw yung leader, ikaw ang pinakamagaling. Sabihin natin ikaw ang pinakamagaling. Hindi ibig sabihin na may mas magaling sa mga members mo. Ibig sabihin lang nito, kailangan kilalanin mo ang sarili mo kung ano yung limitations mo. Oo, alam natin, yung limitations mo, kaya mong gawing strength. Pero hindi ibig sabihin na yung strength na ito makakabuti para tuloy-tuloy yung progreso. Sa pamamagitan ng pag-alam mo ng limitations and strengths ng isang leader, kailangan titingnan mo rin ng mga members mo kung meron din bang silang strengths and limitations. Kasi sila rin na magiging ugat ng progreso o pag-unlad ng community or chapter. Keep your people informed. Ibig sabihin lang nito, kapag may mga bagong informasyon, kapag may mga bagong kaalaman, kapag may mga bagong update, kailangan malaman nila yon. Kasi sa pamamagitan ng informasyon na yon, nagkakaroon sila ng inspirasyon na maganda to. Kasi nagkakaroon ng progreso sa members din, nagkakaroon ng progreso sa community or chapter. Kasi nakikita nila na may bagong informasyon na dumarating. Kasi kapag halimbawa naging generic tayo, all throughout, puro ganun na lang ang nalalaman nila, walang pagbabago, doon magsisimula ang pagiging, so sabi nila, bored na, wala naman nangyayari, ganito na lang ba tayo? Unlike kapag may bagong informasyon na pumapasok, sa pamamagitan ng mga bagong impormasyon na yun at nai-inform mo sila, nag-i-inspire sila na lalo magpatuloy kasi may bagong kaalaman silang nalalaman. Maging mabuting halimbawa, pag ikaw ay isang magaling na leader, kailangan ipakita mong role model ka. Kapag kasi ikaw ay isang role model, doon pumapasok ang isang sinasabi nating characteristic na inspiring. Kapag nakapag-inspire ka ng mga tao, lalong lumalaki yung miyembro, lalong dumadami yung loyal na member sa'yo na magpatuloy at tumulong sa community development. Ensure task is understood, supervised, and implemented. Kasi natin, ang isang presidente ay ito yung pinahawakan ng mga tao. Hindi naman pwede na porke binigay ko itong dissemination ng task na ito sa isang miyembro sa nagagawa nun. Binigay ko din ito sa isang miyembro sa nagagawa nun. Kailangan, bilang isang magaling na leader, tingnan mo yung dissemination of work, tingnan mo kung anong progression ng work, at siguraduhin mo yung na-implement nila o natapos nila yung mga bagay na pinaghati-hati ng gawain para sa kanila. Train your people as a team. Hindi pwede na kapag nag-train ka ng isang tao, isang tao lang. Paano naman yung iba? Kung halimbawa mag-train ka ng people, marami, kailangan team as a team. Kasi ang konsepto nga ng team membership or team members, iisa yung goal, iisa yung objective, iisa ang principle. So dahil sa isang principle na to, nagkakaroon tayo ng set of goals na kaya natin marating. Kapag sinunod mo yung people mo sa team, hindi individually, nagkakaroon sila ng bonding, nagkakaroon sila ng comparison na maganda kasi nalalaman ng isa na pwede akong dumipende sa'yo, pwede ka rin dumipende sa akin, at alam ko yung pagdepende ko ito sa'yo ay isang form ng loyalty. At dahil sa pagdepende ko na ito, lalong gumaganda ang samahan, babalik rin ito sa leader, kapag papatakbo niya ng isang